Okay, we're back. Doc Ako, Lisa, nagbabalik, Doc Willie and Lisa. dito tayo sa part 2 ng ating Facebook Live. At dito sa part 2, bali ito yung mas shorter natin, mga health tips. Pag-usapan ni Doc Lisa yung underwear tips. At ako, ang dami kasi nagtatanong po tungkol sa hika, paggamit ng salbutamol, para sa baga, para sa pag-ubo, at anong gagawin nila. Meron ako ituturo sa inyo para sa baga. Kasi ito po lagi ninyong tinatanong at ayokong iwan yung topic. Gusto ko talaga yung mga may hika, may sakit sa baga, gusto ko kayo gumaling at gagawin natin lahat para mabigyan kayo ng tamang gamutan, tamang information. Will nag-join. Thank you very much, Will. At salamat po sa pag-share. Paki-share lang tong video natin para mas maraming makanood sa ating mga kababayan. At habang pinag-usapan ni Doc Lisa yung mga underwear tips niya, at ako naman ay mag-share din ng ating video. Yes, Doc Lisa? Pinag-usapan kasi natin bacteria and virus. So, syempre, marami din mga nagtatanong tungkol dun sa problema nila, parang makati, mainit, dun sa maselang parte ng katawan. So, magbibigay po tayo ng mga underwear tips o ang tamang pagbili ng underwear. Kasi meron din po tayong mga tips para dyan, ano. So, sa pagbili po natin, mababae o malalaki, piliin natin yung cotton underwear. Imbes na nylon, yung mga ganon, mapapanty, mapabriefs, kasi mas malamig, mas malambot, mas mahangin, mas mabilis matuyo kapag cotton ang tela ng ating underwear. Meron po mga nabibili niyan kahit sa mga Shoe Mart. Nakalagay po dyan na yan na pure cotton. Yan, baliktad lang po, pero makakabili po kayo ng pure cotton. Mas maganda po yan, mas less yung mga pangangati, laging pawis na pawis dun sa lugar na yan, lalo na pag magtatag-init na sa atin. Yun po ang mas nababagay na bilhin natin. Mas maganda kung 100% pure cotton. At ang number 2 po, mas maganda, medyo loose yung ating underwear. So, kung ang size ninyo ay medium, pwede nyo pong gawing large kasi para makapasok naman po yung hangin. Yan nga rin po ang tip ng ating dermatologist friend, si Dr. Katigo. One size bigger ang bilihin natin. Kasi para hindi nagkikis-kis palagi yung tela o yung garter dun sa inyong balat. Kasi pag kiskis ng kiskis, doon po nagsisimula yung pagkakaroon muna ng rashes hanggang mag-infection na po. Pinag-uusapan nga po natin bacteria at virus. Kapag nagkaroon ng break sa skin or nagkasugat, papasok na po ang bacteria or virus. Tapos, syempre, number 3, kung pwede po magpalit ng underwear 2 to 3 times a day. Alam ko, papasok kayo sa inyong trabaho, pero imbes na panty liners ang baon ninyo, extra underwear na lang po at laban nyo na lang po sa bahay. Lalo na pag hindi aircon yung inyong opisina, halimbawa tindahan, karinderya, para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga fungal infection. Opo, so kung pwede po magpalit ng underwear 2 to 3 times a day. Sa paglalaban naman po ng underwear, gumamit po ng banayad na sabon lang. Wag po yung mga sobrang daming mga pabango kasi baka ma-allergy kayo, magkakos din po ng iritasyon. At syempre po, mapababae, mapalalaki, yung mga thong panties po, ayan, and briefs, mahirap pong gamitin yan kasi kikis-kis po yan dun sa maselang parte, magkakos din po ng irritation yan. Tapos, syempre po, titignan din yung underwear kung meron pong discharge kasi napag-usapan nga po natin. Meron namang kung fungal lang o yeast infection, magagamot naman po yan ng OB natin. Pero kung mga tulo, kailangan na po OB or urologist ang ating pupuntahan. Yes. Doc Lisa, yung sinasabi mong one size bigger, baka sabihin nila magmukha ka naman losyang. Hindi naman kasi one size bigger lang naman eh. Hindi naman natin sinabing 3 sizes bigger. Tapos sa mga men, syempre mas maganda, mas loose. So pwedeng boxer shorts kapag nasa bahay instead of briefs. Kasi marami pong may hadhad din eh. Alam niyo kasi sa mga lalaki, di ba? Ang problema, kung masyado masikip ang briefs nyo, masyado masikip, di ba? Masyado mainit, mamaya, tapos mainit pa yung
mga jeepney driver, mainit yung sasakyan, yung makina. Pag nainitan yung bolts, mamamatay ang sperm. Pag namatay ang sperm, pwede na mabaog ang mga lalaki, di ba? Kaya sasabihin nila, basta driver, sweet lover. Hindi ko kung jeepney driver at mainit yung ilalim, baka hindi tayo magkaroon ng baby. So, ingat lang. Huwag iinitan. Tsaka kung yung brief sobra sikip, baka maipit din masyado. Hindi rin maganda. Yes, at pag nasa bahay, loose clothing po ang suotin natin para may konting hangin naman. Yun lang po ang tips natin. Philip Clemente Cruz, kamusta? Reynante Silayan, kamusta? Yan, dami na nag-share sa atin. Salamat po sa pag-share. So, yan mga underwear tips ni Doc Lisa. Ako naman, marami kasi nagtatanong para sa baga kung anong gagawin natin. Pakita natin, Doc Lisa. Okay, Doc Lisa will focus. Ito, reverse. Yan, ang para sa baga. Ay, ganda ng baga. Ang laki. Look at the lungs. Yan, nawakan ito, please. Okay, lung tips tayo ngayon kasi tapos asthma tips. Ito po ang tamang paghinga. Yan ha, yan. Mas maganda kung hihinga sa ilong. Yan, hihinga sa ilong. Hinga. Breathe in. Mamaya tuturuan kayo ng deep breathing exercise. Hinga sa ilong. Yan, para papasok sa lungs. Yan, nakita mo ang lungs natin. Ang ganda ng lungs natin. No? Ang daming dugo. Ang daming blood vessels. Yan. Yan, ang ganda. Punong-puno ng mga blood vessels. At sa lungs natin, papakita natin, dito nagkakaroon ng air exchange. Pakita natin ang air exchange, Doc Lisa. Ang purpose ng lungs natin, papasok yung hangin, kailangan maganda yung hangin sa inyo, hindi polluted. Oxygen papasok, ha? Pampabuhay to, oxygen. Pag walang oxygen, walang air, patay tayo, no air. Pag malulunod tayo, no air. So, pag ang malinis, papasok oxygen, ang lalabas, carbon dioxide. Yan yung dumi natin na hangin, carbon dioxide. Magpapasalamat tayo sa mga halaman. Kaya nga plant trees, good for the environment. Yung mga halaman, nakakatuwa sila. Ang gusto nilang hangin para sa kanila, carbon dioxide ang pampabuhay nila. Happy sila sa carbon dioxide. So sige, kunin nyo na lahat ng carbon dioxide. At ang nilalabas ng halaman na ayaw nila, oxygen, pabaliktad. Pabaliktad, carbon dioxide ang nilalabas ang gusto ng halaman at oxygen ang nilalabas nila. So, pag meron kayong halaman sa bahay, mapuno sa lugar nyo, ay malaking tulong sa inyo. Mabubuhay yung tao at yung halaman, pareho silang magpapalitan ng oxygen and carbon dioxide. Ito mga alveoli natin, Doc Lisa, sa ating lungs. This is the healthy airway. Yan, ang ganda ng mga air sacs, ha? Ganda yan, ha? Sa mga smokers, emphysema, masisira yan. Pero ito, ang ganda, ang pula. Ang pula. Tapos pag nasa loob yung mga hangin, parang mga lobo ng mga hangin, nagpapalit yung oxygen. Ito red, oxygenated blood. Ito yung maraming carbon dioxide na blood. Papakita ko sa inyo ang tamang paghinga. Ito. Yan, inspiration, hihinga. Kaya pag hihinga kayo, dapat deep breathing at ito nag-expand. Ha? Ang muscle na gumagana yung diaphragm. Ito, bumababa. Pati yung tiyan din. At pag nag-exhale tayo, ganito. Okay? So, kailangan natin deep breathing exercise. Tuturuan ko kayo ng mga deep breathing exercise. Ako naman muna, Doc Lisa, pakita mo. So, pakitaan natin sila ng deep breathing exercise. Kunin ko na yung asthma tips. Nire-ready ko lang para sa inyo. Kasi ito yung mga gusto natin. So, itong tip natin, okay lang, Doc Lisa? Masyado ba maitim? Hindi naman. Against the light kasi. So, sa paghinga, dapat i-inhale tayo ng deep breathing exercise, pampa-relax. Ha? Pag kayo kabado, stress kayo, ikot tayo konti. Ikot tayo. Langanin eh. Yan, ikot lang ako. So, ang deep breathing exercise, hihinga malalim, mga 5 seconds. Pigil. Exhale. Mas malalim, mas mabagal, mas maganda.
Another one. Sabayan niyo ako. Ha? Sabayan niyo ako mag-deep breathing. Sige, sabay tayo. Ha? Kayo nanonood. Alam niyo naman, very concerned ako sa inyo. Gusto ko to na maging health. Hinga, pampababa ng blood pressure, pampabagal ng heart rate, pampaalis ng stress, para makamove on, at para mawala nga yung stress. At maganda sa lungs. Exercise. Paghihinga, gamitin mo rin yung chest mo para, diba? Kaya yung isang tip, mga may sakit sa baga, papalakasin mo yung chest mo. Dibdib. Pag malakas ang chest muscles mo, kaya niya mag-expand. Pag kaya niya mag-expand, kahit may sira lungs mo, makakahigop ka ng hangin. Kita mo yung mga swimmer. Kita mo mga swimmer, mga lumalangoy, di ba? Like yung pamangkin ko, si Benzi, champion swimmer yon. Ang ganda ng chest niya. Kasi nga, kailangan niya maraming hangin. Kaya ang ganda ng chest nila. Yun ang gagayahin natin para lumakas ang baga natin. Kaya deep breathing, pigil, mabagal lang, exhale. Gawin mo 5 to 10 minutes, maganda yung pamparelax. Yan ang one tip para gumanda ang baga natin. Next, nasal breathing. Kailangan hihinga sa ilong. Huwag lang kung may sipon. Kaya pero kung barado, wala kang choice sa ilong. Pag nasal breathing kasi, meron tayong mga organs dyan na gagawa ng nitrous oxide. Nitrous oxide, good for the lungs. Okay? Yan po ang maganda nating tips. Tapos pag uubo nga, sabi ko, huwag yung uubo ng sobrang lakas na, dapat konti-konti lang. Konti lang. Para hindi mapilay yung likod, huwag uubo ng malakas. Hindi rin sumakit ang leeg, di ba? Huwag hindi sumakit ang dibdib. At tutukod pag uubo. Tukod dito, tukod. Pag wala matukod, sa tuhod tumukod. Papakita ko ngayon ang mga hika tips. Yes, Dr. Lisa, pakita na natin ang hika tips. Ito ang mga gusto nilang tips. Yan, pakita natin, Dr. Lisa. Dami kasi nang tatanong. Ito ang sagot sa inyong mga tanong. Salamat sa ating mga viewers. Hika, ito isang hinihika. Kita mo, hindi siya makahinga. Pinipilit niya gamitin ang lungs niya para huminga. No? Yan ang pwesto ng taong hirap huminga. Nakatukod at pinipilit huminga. Yan, no? Delikado yan. Maraming namamatay din sa asthma kahit bata pa. Ito ang asthma, kumakapal ang muscle. Ito ang normal sa baba. Normal lungs natin yan, sa bronchi yan. Muscle manipis lang, ito kumapal. May huni, parang may pusa. Kayo mag-comment po, may pusa ba? Parang may pusa pa yung baga nyo. Isabihin, masikip ang daan. Ito ang ganda ng daan. Ito, sikip po. Kumapal kasi ang muscle. Kumapal din tong lining. Napuno pa ng plema. Grabe ng plema. Dami, oh. Daming plema. Dahil dito, pag nag-spasm to, walang air. Pag walang air, mahihilo, magko-collapse, pwedeng mamatay ang pasyente. Okay? Papakita ko sa inyo ang gamutan sa asthma. Okay lang, Dr. Lisa? Next na. Ito ang gusto nyong gamutan. Marami gumagamot ng salbutamol. Ha? Salbutamol ang ginagamit nyo. Pero ang mga salbutamol, pakita natin, Dr. Lisa, tawag sa kanila natin, ito treatment na to, beta-2 agonist siya. Pare-pareho yan, salbutamol, terbutaline, phenytoterol, iba-ibang mga pangalan. Maganda siya, panandalian. Ang tawag sa kanya po, reliever lang. Ha? Ang salbutamol, panandali ang ginhawa lang para sa hika at para sa emphysema. Pero hindi po siya gamot. Nililinaw ko hindi siya magpapagaling sa'yo. Ang ibig ko sabihin, ang salbutamol, hindi siya, yung pamamaga sa lungs mo, hindi niya magagamot. Yung para hindi ka atakihin, hindi rin siya makakatulong. Aatakihin ka pa rin. Ang magagawa lang niya, bubuksan lang niya sandali kasi hingal ka na, aatakihin ka na, panandalian. Kaya maraming pasyente hindi marunong. I'm sure marami sa ating nakikinig. Pag may hika, anong gamot niyo? Salbutamol, wala na iba. Hindi nga mali May pasyente kami, araw-araw salbutamol Araw-araw inuubos. Ang tigas ng ulo, araw-araw. Sabi ko, mali yan. Hindi salbutamol kailangan mo. Iba kailangan mo. Kailangan mo yung tuturo kong gamot. Yung steroid inhaler or yung mga controller or preventer ang kailangan mo. So, ito lang ang salbutamol. May side effect ang salbutamol. Huwag nyo sosobrahan,
Number 1 side effect ng salbutamol, ang bilis ng tibok ng puso, ha? Tachycardia. Delikado rin yan. Pag sinobrahan mo ng salbutamol, lakas ng tibok. Manginginig ka. Manginginig. Ito po ang hindi alam ng karamihan na side effect ng salbutamol na nakamamatay. Hypokalemia. Bagsak ang potassium. Bagsak ang potassium. Ang ibig sabihin, kaka-inhaler mo ng salbutamol, kaka-nebulizer mo, bagsak ang potassium, magloloko yung puso, mamamatay yung pasyente. Ha? Decrease response. Pag matagal mo gagamitin, wala nang epekto. Ano ibig sabihin ko? Pwede gamitin pa konti-konti. At pag gumagamit ng salbutamol, expect mo na bababa ang potassium mo. Kaya kakain ka ng saging, pampataas, o check mo yung potassium mo. Hindi mo alam, bumabagsak na, baka puso naman ang huminto. Okay? So, ang salbutamol, tanda na, nakakabilis ng heart rate, tremors, hypokalemia. Kaya mag-check kayo ng potassium nyo. Hindi biro-biro. Ano ang tamang gamot sa hika? Ito na last 2. Napakaganda. Ni-research natin para sa ating kababayan. Ito ang asthma therapy. Medyo malalim, pero hindi naman ito malalim talaga yan. Asthma, 3 klase. Reliever, ha? Ang reliever, panandali ang ginhawa tulad ng salbutamol. Ito yung mga sample, puff. Yan, tableta, Ventolin, salbutamol yan. Ito panandalian lang yan, ha? Hindi siya pwede pang habang buhay. Relieve lang yan. Para ka gumaling, kailangan mo ng controller and preventer. Itong dalawa kailangan mo. Mas okay to. Mas okay to. Ito kailangan mo. Ano tong mga... Kailan kayo gagamit nito? Gagamit kayo nito kung madalas ang atake. Kung 2 times a week, 3 times a week hika mo. At kung puro ka na salbutamol. Gamit ka ng salbutamol twice a week, walang epekto, lipat ka na dito. Kasi baliwala na to. Ito na, lipat ka na dito. Lipat, ha? Lipat. Ito yung mga sample. Inhaled steroids. The budesonide, beclometasone. Yan ang mga sample niyan. Tataas ko. Merong Flixotide. Alam ko meron daw mga generic na mura na. Doon tayo sa mura. At ang pinakamaganda sa lahat, Doc Lisa, puwera sa mga, pakita natin, puwera sa mga preventer and controller, merong mga inhaler na combine na. Ito pinagsama na. Pinagsambay. Ito pinakamaganda sa lahat. Combination na. Para sa hika. Yan. Pakita natin. Focus natin. Yan. Ito pinakamaganda combination. Yan. Dalawa na. May steroid ka na at meron kang pampabuka ng pamatagalan. Long term to. Ewan ko, wala tayo nitong brand dito sa Pilipinas. Ito meron tayo nito. Seretide. Seretide. Maganda siya. Alam ko, 800 pesos to eh. I-comment nyo nga magkano. Pero may nagsabi sa akin, 480 na lang. Sana bumaba. Pero kung may generic, kung ibang brand, okay lang. Pag may generic kayo nitong steroids and itong long-term, mga salmeterol, napakaganda niyan. At gagamitin mo to mga 2 months, 3 months. Kung 600 pesos, okay na yan. Mas maganda to. Mas maganda to sa salbutamol. 100 times better. 100 times better. Yung salbutamol, pang-atake lang. Ito talaga pang long-term. At pwede rin itong mga Symbicort. Itong mga Symbicort. Ha? So, tandaan, ang hika, hindi basta salbutamol, tapos na, mali. Ito kasing steroids, Doc Lisa, piniprevent niya yung pamamaga ng bronchi. Hindi namamaga yung bronchi. Nababawasan niya yung inflammation. Have questions, Doc Lisa? Maganda, di ba? Maganda itong mga tinuturo ko. Ito, paggamit ng inhaler. Last na to. Maganda, Yan, napakita natin. How do you use? Inaral ko para sa inyo. Tanggalin muna yung cap. Tanggal. Shake. Halu-haluin. Pag di mo sinake, hindi naghalo yung gamot. 5 seconds shake. Yan, lapit mo kanti lang, Lisa. Shake, shake, shake. Pagka-shake, breathe out. Labas lahat ng hangin sa baga. Labas lahat ng hangin sa baga. Labas. Okay. Paglabas ng hangin sa baga, walang laman, sabay. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ito po yung pinakamahirap sa lahat. Habang pinipindot, sabay hinga. Dahan-dahan. Pag pindot, hinga. Ito dapat nakadikit. Hinga. Mga 10 seconds hinga.
Paghinga, pigil ulit. Pigil hinga. Kasi hininga mo na yung gamot nasa baga mo na Huwag mo ilabas agad, sayang yung gamot, sayang yung binayad natin. So, pag inhale mo 10 seconds, pigil kung kaya mo 10 seconds. Kung di mo kaya, kung 7 seconds, 8 seconds, pwede na. Pag na-inhale mo, pigil hininga para ma-absorb, then dahan-dahan ilabas ang hangin. Dahan-dahan exhale, exhale. Ha? Yan ang tamang paggamit ng inhaler. Kasi pag mali ang gamit mo ng inhaler, useless. Useless. Ako naman daw. Useless ang inhaler pag mali paggamit mo. Kaya pag press, sabay. Pag press, bago, sabay-sabay. Stop, tapos ganon. May ibang mga inhaler, mayroong mga spacer, may mga tube na ganon. Yung ganon, maganda yon. Pag press mo, maiiwan dito yung gamot na hangin bago mo sipsipin. Pwede ka mag-delay konti. Yung iba naman, mga handy inhaler, parang may tabletang lumalabas. Alam mo mga may asthma. Paglabas ng tableta, wala namang ganitong technique. Nandun kasi powder Sabay lang, sip-sip lang ng malakas. Sip-sip lang ng malakas. So, ganun ang technique natin. Para sa hika, paggamit ng hika, mas maganda to kung steroids inhaler plus itong mga mas mabisa. Tandaan nyo, pag madalas na yung atake, more than 2 to 3 times in a week, lagi na kayo nagbe-Ventolin, tama na yung mga dati. Kailangan mo na ito. Ito na ang kailangan mo. At iwas tayo sa mga nakaka-allergy na bagay sa hika. Ito ang mga nakaka-allergy. Pakita natin. Ito, Loclisa. Yung mga nakaka-allergy. Ingat tayo, ha? Malamig, dust mite, tinuro ko na sa yung gamutan sa hika, pati sa emphysema, pwede na rin yan. Okay. Aprobados ba? Ayos ba itong mga tips natin? Mga ni-research? Lisa, mag-research tayo. Final answering of the question, final tips. Tapos nating FB Live. At hopefully, nagustuhan nyo ating mga tips. Nakakahingal. Ang dami ginawa. Okay lang naman. Sana nagustuhan nyo ating pagtulong. At natutuwa kasi ako sa mga nakikita natin yung mga athletes Yung mga athletes like yung pamangkin ko, champion swimmer. Nakita ko yung t-shirt niya, ganda. Meron siyang Philippine team t-shirt tapos may flag siya. Tawag sa kanila pambansang swimmer, or kay Manny Pacquiao pambansang kamao. Kaya tayo dito, tumutulong din naman tayo sa bayan. Gusto natin gumaling ang bayan, kaya meron din tayong flag. Kaya gusto nga, dapat nga, marami nagko-comment pambansang doktor. That's a big compliment. At doktor na tumutulong sa bansa, mas okay pa yun sa akin. So, salamat kay Leonisa Palon, Amy, thank you very much from Japan. Kayong mga nasa abroad, Japan, Saudi, Hong Kong, maraming salamat sa mga nanood. Tama yung salbutamol, sabi niya, nanginginig siya. Huwag mo susobrahan. Manginginig ka. Baka yung heart rate mo magkaloko. Tapos yung potassium, babantayan nyo, ha? Yung potassium. Tapos yung tama, ha? Hindi salbutamol ang gamot, ha? Makinig kayo. Hindi Ventolin tablet. Hindi rin steroids tablet. Ito mga inhalers na bili kayo ng generic yan ng mga pampabuhay. Okay, sir? Yes, so may kamahalan nga lang po. Pero magtanong din po tayo ng generic, baka mas mura. Yes, para mabili natin ng inhaler. Tsaka yan ang goal din natin. Sa goal din natin sa bayan, kailangan mapababa ang presyo ng gamot. Oras na one day, malay mo, makaroon tayo ng pwesto, makatulong tayo. Dapat ibaba yung presyo ng gamot, and meron tayong mga research study sa mga local fruits, Chico, guava, para pwede natin ipagmalaki ang mga local fruits natin, makakompete tayo sa ibang bansa. The best doctor daw. Thank you very much sa nag-comment. Maraming salamat. So, see you again. Salamat sa pag-share at tulong-tulong po tayo. Goodbye po. Goodbye po. Goodbye po. Sige. We love you all. Bye-bye po.